Ito yung time na nabalian ko si Madam habang minamasahe ko siya gamit ang mga paa ko. Nung nakita ko itong video at ni-review ko, buti na lang talaga hindi ko pa to na-delete. Nakita ko October 7 pala ito nangyari, o diba mag-isang buwan na pala ito. Kahit naka-timelapse ang video na ito ay makikita nyo na isang paa lang yung inapak-apa ko dyan kay Madam. Pero hindi siya kontento sa bigat ko, gusto niya yung buong katawan ko talaga nakatayo sa kanya sa kanyang puwitan. Tingnan nyo naman. Hay naku, ako yung natakot sa kanya, pero yan yung request niya, wala akong magawa kasi inutusan lang niya ako. At ngayon, ito na nga, nandito na ako sa mga paa niya. Makikita nyo may cover yan na white sheet, pero pinatanggal niya yung white sheet at gusto niya ipadiin yung mga paa ko sa mga paa niya, at dyan nabali yung paa niya, guys. Kahit naka-timelapse ay nakita nyo gumalaw siya at saka napasigaw din siya konti kasi masakit nga daw, pero ayaw pa rin niya ipatigil. Ituloy ko pa rin daw yung pag-apak-apak ko sa kanya at hanggang sa kinabukasan ganyan pa rin yung ginawa ko sa kanya. Mga 3 araw siguro continue yung ganyan ang ginawa ko sa kanya kasi masakit daw yung puwitan niya at saka yung mga paa niya. Ang hindi namin alam na balian na pala yung mga paa niya kaya palaging sumasakit. Commercial ay charot. 3 days siyang naka-sick leave at ngayon ay pang-umaga siya. Kaya 5:30 ngayon ng umaga nandito ako sa labas. Tinignan ko yung labas. Malamig na at magsimula na yung winter dito sa Kuwait. 3 days sick leave yung amo kong babae at ngayon na magsimula na siya magtrabaho at nakita ko siya, guys. Hindi pa talaga siya makalakad ng maayos. Hindi ko lang siya binidyohan kanina kasi naawa talaga ako sa kanya, nakambandahe pa yung mga paa niya. October 7 yung video na nakita ko na nabalian ko siya. At saka nagpa-x-ray siya November 1. Saka pa namin nalaman na nabalian talaga siya. Kasi nung pagkatapos ng x-ray ay sinabi niya na nabalian daw siya. So sinabi ko sa kanya na baka ako yung nakabali sa kanya habang minamasahe, habang inapakapakan ko yung mga paa niya. Pero ang sagot niya baka nasipa lang daw niya kasi palagi din daw yung nangyari sa kanya na palagi masipa. At saka palagi sumasakit yung paa niya kasi masipa lang daw niya ba. Pero nung sinabi ko sa kanya, noong first time ko siyang inapak-apakan ay sinabi niyang diinan ko. At saka nung diniinan ko na ay napasigaw siya. Kaya sabi niya ay parang ganun nga, parang doon nagsimula yung sakit. Kaya na-confirm na namin na ako talaga yung nakabali sa kanya. O diba? Guilty malala. Dahil sa akin, more than 1 month siya nag-suffer. More than 1 month talaga kasi hanggang ngayon hindi pa siya nawala. Pakiang-kiang pa siya maglakad. Ay nako. Guilty malala talaga. At ako talaga yung dahilan bakit siya nagkaganyan. O diba? Kaya next time, ayaw ko na talagang maniwala sa kanya kung ano yung iutos niya sa akin. Apak-apakan ko siya. Kasi marupok na yung mga buto niya. Ako yung dahilan baka hindi siya makalakad. Hoy, simba ko. So nung na-confirm namin na ako talaga yung nakabali sa kanya ay nagsorry ako kaagad, pero sabi niya hindi daw ako magsorry kasi hindi ko naman daw kasalanan. Kasi alam niya na takot talaga ako magpabigat sa kanya, pero ni-request talaga niya sa akin na diinan ko daw yung pagmasahe, pag-apak-apak sa kanya ba kasi gusto daw niya yung ma-release talaga yung sakit. Kaya ayun, nabali tuloy. Ay nako. Sabi na nga mo kong lalaki ay hindi daw ako mag-alala kasi aksidente daw yung nangyari at hindi ko talaga daw yung sinadya. Sadyang marupok na daw yung mga buto ni Madam.